Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Pero bago ang lahat, happy birthday muna sa bunsong anak ni Bossing Vic Sotto na si Baby Mochi. First birthday po ngayon ni Baby Mochi, and binati nga po siya dito po sa Eat Bulaga ng kanyang ama and ng mga Dabarkads natin. And also nagpost din po ang TVJ na page dito po sa birthday ni Baby Mochi. Bumuhos po ang pagbati kay Baby Mochi mula po sa ating mga Dabarkads na nasa iba't ibang sulok po ng ating bansa. So magkakaroon po sila ng engrandeng selebrasyon para po sa birthday ni Baby Mochi, and kanina nga po ay nagpost itong si Maxi Zanz ng picture niya kasama syempre etong si Baby Mochi, si Pauline Luna, and makikita nga sa background na mukhang nagpe-prepare sila sa engrandeng selebrasyon ni Baby Mochi. So kanina po mga Kadabarkads, nagpost si Pauline Luna Soto ng picture po ni Baby Mochi kasama po ang kanyang pamilya, and may caption po ito na happy first birthday our sweet and spicy Mochi, our foodie baby who eat just about anything, strong, wild, outgoing, smart, and also lovable. I thank God for blessing us with your life. You are once again a testimony of God's love and favor. I pray for protection over you today and all the days of your life. We love you so much, Mochi, HBD. Samantalang pag-usapan naman natin ang online viewers po ng Eat Bulaga TVJ YouTube channel na pumalo po ng 116k during Sugod Bahay, mga kapatid lang to mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin itong nakita ko pong video mula po kay Romeo Sagum Katakutan. So ang Dabarkads natin na sila Miles, si Jose, and Direk Pachipay, and syempre itong si Paulo Ballesteros ay nagpunta po pala sa bahay ni Katakutan, and ang dami pong pagkain mga Kadabarkads na prepare sa kanila. Grabe, sobrang dami mga Kadabarkads, and ang ganda pala ng bahay nitong si Katakutan. At alam niyo po ba mga Kadabarkads, nang papauwi na po itong Dabarkads natin, meron pa pong mga binigay na mga pagkain sa mga Dabarkads natin. Kumuha pa nga po ng chocolate itong si Jose Manalo, and may mga padala pa po na itlog, tapos may binigay pa pong mga alak dito kay Paulo Ballesteros. So talagang napaka generous nitong si Katakutan sa mga Dabarkads natin. And itong si Katakutan mga Dabarkads ay sobrang close ni Jose Manalo. Nakita ko nga po sa mga video ni Katakutan sa kanyang reels na lagi po silang nagkikita ni Jose Manalo, lagi po niyang nilulutuan ng mga Dabarkads natin sa Sugod Bahay mga kapatid, kasi magaling tong magluto si Katakutan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa direktor na si Daryl Yap. So ito pa lang si Direk Daryl Yap ay naparatangan po na sinuhulan di umano ng 50 million. Ayon kasi sa write-ups po ng PEP, sabi dito, si Daryl Yap ay kilala sa mga kontrobersyal na tema at istorya ng kanyang mga pelikula. Bukod dito, madalas ding hot topic ang mga pagre-react at pagsasagot niya sa mga kasamahan sa industriya. Maging ang ilang post niya sa kanyang social media account ay umani ng strong reactions mula sa mga opisyal ng gobyerno. Matatanda ang idineklara siyang persona non grata ng Quezon City Council taong 2022. Ito ay dahil sa video na in-upload sa Facebook page niyang Binsentiments na tinampukan ni Ay de las Alas impersonating Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa parehong taon, tinuligsa ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon ang 2017 tweet niya tungkol sa mga menor de edad. Pinaboykot pa nga ni Guanzon ang mga pelikula ni Daryl. Nag-ingay din ang mga political campaign videos niya noong 2022 elections. Inakusahan siyang tumanggap ng 50 million mula sa Bongbong Marcos Sara Duterte team, pero mariin niya itong itinanggi. So yun po pala yun mga Kadabarkads, ano? Ang dami po palang naging issue nito nga si Direk Daryl Yap, and hindi pa rin siya nadadala at gumawa pa siya ng
pelikula na isa rin pong kontrobersya, no? Kaya ngayon ay patong-patong po na kaso ang sinampas sa kanya ni Bossing Vic Soto. Samantalang, pag-usapan naman natin ang naging post nitong si Daryl Yap sa kanyang Facebook page. Pinag-uusapan kasi ito ngayon sa lahat ng social media platform. Tila daw baga producer na daw ang umayaw dito po sa pelikula ni Daryl Yap. Sabi kasi dito, no, ulitin ko lang, bagamat naging masalimuot ang paggawa ng pelikula kasama na ang pag-pull out ng mga distributors, pagbawi ng permiso para sa mga awit na gagamitin, pagharap sa mga reklamo at marami pang iba. Natapos namin. Maraming salamat sa mga musikerong tumulong upang magkaroon ng all-original soundtrack ang Trop. Hindi ko ito makakalimutan. Sa mga patuloy na nagpapahayag ng suporta at paniniwala, nakaukit na ito sa aming puso. Maaring kulang daw sa pera at koneksyon pero hindi kami kapos sa tapang daw at paninindigan. So nagkulang daw sila sa pera. Ayan po, maaring kulang daw sa pera at koneksyon. Kasi nga po, merong mga umurong mga cadaver cards na distributor. Meron po mga nag-pull out. So possible na yung budget syempre na apektuhan. So isa ba sa umurong ay yung producer? Kasi kung may producer to mga cadaver cards, dapat hindi sila magkulang sa pera at koneksyon. Hindi po ba? Kasi alam na po nila yung gagastusin dito sa pelikulang to. Pero bakit niya nasabi dito na nagkulang sa pera at koneksyon? So talagang nag-pull out na po, no, yung mga distributors at yung mga binawian po ng kanta ito nga pelikula ni Direk Daryl Yap kasi alam po nila ang kahihinatnan ng pelikulang ito pag pinush ito sa merkado tapos hindi po pinutol mga cadaver cards yung masakasagasa po sa pagkatao ni Bossing Vic Soto. So pag ito ay na-review at ito po ay lumabas sa publiko na naman, maraming kritisismo na naman syempre ang lalabas dyan. And pag ito po ay napanood ni Bossing Vic Soto at meron na naman pong banggit ng pangalan doon, tapos yung pagkatao ni Bossing Vic Soto ay masasagasaan na naman, for sure mga cadaver cards, magkakaso na naman po si Bossing Vic Soto dito. Kaya kung ako dito sa director na to, ikat niya na po bago niya ilabas ito sa publiko and syempre bago niya po ipa-review sa MTRCB dahil for sure gulo na naman po ito mga cadaver cards. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa malaking announcement po ng TVJ kanina during Sugod Bahay mga kapatid. Meron daw pong malaking magiging anunsyo sa Sabado para po ito sa mga Mr. Pogi po ng taon 2025. So ano kaya yung malaking announcement na yan na mangyayari po sa Sabado? Yan po ang dapat nating abangan mga cadaver cards dahil for sure magugulantang na naman ang lahat sa pasorpresa po ng Itbulaga. So hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.